Ang huling chapter. Tumikim ako dahilan para mapunta ang paningin nila sa akin. Nawala ang tawa nila at tanging ngiti na lang ang nakikita ko sa dalawa. Kumunat ang noo ko at tiningnan na silang nagtatanong. How's your sleep? Hindi nakita Jin Aisang kasi mukhang napagod ka. Mapanukso nitong sabi. Uminit ang pisngi ko nang maalala ko kagab. Maayos naman. Simpleng sagot ko at hindi na nagpaalata. Tumikim ito at ngumisi bago ako Jin Ayang umupo sa high chair na kung saan nakaupo ang anak ko, kumakain ng cookies at nakatingin sa amin hinalikan ni Kill bago dumiretso sa kusina. Nagulat ako at mas lalong uminit ang pisngi. Pakiramdam ko hindi ako masasanay sa ganito. Kinagat ko ang baba ko bago ako umiwas ng tingin sa anak kong nakangisi. Sasama ako sa trabaho mo, babantayan na kita. Biglang sabi ni Kill habang nilapang ang pagkain na luto na naman nila. Paano ang trabaho niya? I have no meeting today so I'm free. Dagdag niya nang makita niya ang mukha kong nagtatanong. Uminom ako tubig. Seryoso ba ito? I'm serious. He chuckled and pinched my nose. Nagulat ako, nababasa niya ang iniisip ko, tulad ng sabi ni Kill, sumama ito sa akin sa shoots ko at nagbabante. Sumama ito sa trabaho ko. Nagulat sila dahil kasama ko ito. Pinaupo ko si Kill sa upuan na kaharap ng stage. Hindi naman ito nagreklamo. Umaayos ito ng upo kapag nakikita ako. Lahat ng tao napatingin dito. Nakarinig pa ako ng tiliin at bulungan, boyfriend mo. Mga tanong nila sa akin nang nakapasok ako sa dressing room. Ngumisi ako at hindi na sumagot. Dumiretso na lang ako sa upuan ko upang simula ang trabaho. Ganon nangyari araw-araw. Lagi kong kasama si Kill sa trabaho ko at kung saan man ako pupunta. Lagi kong samang kumain at paminsan-minsan kasama ang anak ko. Nagmumukha ko tuloy PA si Kill dahil sa pagsunod nito sa akin pero wala naman itong pakialam kung anong iisipin ng mga tao. 2 buwan itong nag-leave sa kumpanya niya. Tulad ng sabi niya nag-focus ito sa amin. Wala siyang ibang ginawa kundi ang samahan ako at pagsilbihan kaming dalawa ni Austin. Tulad ng sabi niya bumawi ito sa amin. He never asked me again about the second chance. Pinaramdam niya lang sa amin na kung gaano kami ka-espesyal dito. Siya yung naging cooker namin, siya yung naging tagalinas na kailanman ay hindi makapaniwala. Hindi ito marunong sa gawaing bahay pero nagawa niya. Wala itong ibang inatupag kundi kaming dalawa ni Austin. 2 buwan namin itong kasama sa Paris. He's unbelievable. Bagong Kill ang kasama namin ngayon. Lahat ng oras niya binigay niya sa amin. He's so sweet na hindi makapaniwala. He's changed a lot at nakita ko ito sa 2 buwan naming pagsasama. Mas lalo silang naging malapit ng anak ko dahil sila naman itong laging magkasama. Walang araw na hindi namin ito kasama. Walang araw na hindi niya pinaramdam sa amin sa pangalawang priority. Kami ang laging nauuna. Humingi din siya ng tawad tungkol sa nangyari sa amin. Sabik lang, I'm sorry, let's take slow then, he said because he know that I'm still scared. Parang merong mainit na kamay na humaplo sa puso ko. Lagi niyang sinasabi ang salitang I love you sa umaga at sa gabi-gabi, sa lahat-lahat. Sa guest room pa rin ito natutulog at paminsan-minsan sa kwarto ng anak ko at minsan rin iisang kama lang kami matulog. My little family. Tumulo ang luha ko dahil sa sobrang kasiyahan. Pinagmasdan ko ang mag-ama kong mahimbing ang tulog. Ginawang una ni Austin ang braso ni Kill. Magkamukhang mukha sila, pati pagtulog. Napangiti ako. I am contented with this. Hinalikan ko sila pareho sa noo bago ako tumabi sa anak ko. Gaano man kahirap ang buhay. Gaano man kasakit, kalungkot, hinagpis, kirot ang naramdaman mo ay meron namang saya, kagalakan, katahimikan at kapayapaan na nag-aabang sayo sa unahan. Sa bawat sakit na naramdaman mo, asahan mong may nag-aabang sayo na kasiyahan sa unahan. After 2 months, nakabalik kami sa Pilipinas. Sinalubong kaagad kami ng magulang ko, magulang ni Kill at sina Tita Zoe. Sinalubong namin sila ng yakap at halik, I miss you too Dad. Nakangiting sabi ko nang niyakap ako ni Dad, and about my sister, she's dead dahil meron daw itong sakit. Hindi na muna dinalaw sina Mom kina Danica dahil hindi ulit handa ang magulang ko sa pagharap nila. Si Danica ang kumuha sa kapatid ko nung bata pa lang ito, dinala niya ito sa ampunan at doon din namatay ang kapatid ko. Hindi ko masisisi ang magulang ko.
Napatawad na nila si Danica pero nung nalaman nila kung anong ginawa ni Danica sa kapatid ko ay hindi ko na alam. Dumiretso kami sa lahat ng bahay ng magulang. Namiss ko ang bahay na ito at ang kwarto ko. Ganon pa rin naman ang itsura ng kwarto at hindi ito pinakialaman ni na mommy at daddy nung nawala ako. Marami akong namiss sa bahay na ito. Lalong-lalo na ang mga katulong na nakakilala sa akin. Nagulat pa nga isang bagong katulong nang makita ko ulit ito. Tinawanan ko ang itsura nito nang hindi may pinta ang mukha dahil sa gulat. Naghanda ang magulang ko ng kaunting salo-salo. Hindi naman talaga sana muna ako babalik sa Pilipinas pero dahil mapilit ang anak ko pinagbigyan ko na. Meron daw kasing gagawin ang daddy niya dito. Nagtataka ako kung anuan kasi wala naman sinabi sa akin si Kiel. Samantha, welcome back. Kumusta sa Paris? Biglang sulpot ni Chiron. Oo nga pala, sa Paris kami unang nagkakilala ni Chiron. Nasa kusina ako ngaon habang nag-bake ng kong cake, ganun peren, ngiti ko bago ko ito niyakap, hands off na pahiwalay kaming pareho ni Chiron nang biglang nagsalita ng malamig si Kiel. Masama ang tingin nito sa kaibigan. Tinaas ni Chiron ang dalawang kamay hudyat na pagsuko, yakap lang yun, you're so possessive Valerian. Natatawang sabi ni Chiron bago kami iniwan dito. Tumawa ako nang mahina nang makita ko ang iritadong mukha ni Kiel. Ngumuso ako at kinagat ang pang-ibabang labi. Walang kasing saya ang gabing yun. Humingi din ng tawad sa akin ang magulang ni Kiel nung ininsulto nila ako. Ngumiti ako dito at pinatawad. Masyadong masaya ang gabe ko at wala akong panahon para magdrama. Wala kaming ibang ginawa sa mahabang hapagkainan namin, kundi ang tumawa, ngumiti, asaran at kwentuhan. Hindi namin pinag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Katabi ko si Kiel habang nakikipagtawanan sa kaibigan at ganun din ako kina Migs at Ina, na-miss ko tuloy si Bella, ang kaibigan. 5 years na kaming walang usap. Matagal kaming natulog kagab dahil sa kasiyahan kaya ang resulta, puyat kaming lahat. Nagising ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw. Gusto ko pang matulog pero naalala kong meron akong pupuntahan. Pupunta ako sa mansyon ni Tita Zoe dahil gusto pa nila akong makasama kahit isang araw lang. Ang anak ko at si Kiel naman ay nasa kwarto ng anak ko natutulog. Naligo ako at nagbihis bago ako lumabas ng kwarto. Pinuntahan ko pa ang mag-ama kong mahimbing peren ang tulog. Napangiti ako bago ko sila hinalikan sa pisngi at pumasok ako sa kotse ko at pinahurot. Hindi pa gising ang mga tao sa bahay dahil puyat sila. Pinahurot ko ang sasakyan ko paalis ng bahay. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe nang napahinto dahil may nakaharang na van. Kumunat ang noo ko nang nakita ko ang isang driver na nag-aayos ng gulong. Mukhang nasaron ata. Lumabas kaagad ako ng kotse ko nilapitan ito, may problema po, hindi ko natapos ang sabihin ko nang biglang bumukas ang van at lumabas doon ang dalawang lalaking nakamask tinakpan kaagad nila ang mukha ko gamit ang isang panyo. Bago pa ako makapiglas at bumigat na ang mga mata ko and everything went black. Ano ba? Please palayain niyo na ako, nagmamakaawa ako kung sino man kayo. Nanghihina akong napaupo habang umiiyak. Please let me go. Ayoko na ulit maranasan on. Napayuko habang humagulgol. Natatakot. Nakakatakot mangyar ulit on. Kiel, please save me. Mas lalo akong umiyak ngunit napaangat ko ang ulo nang wala sa oras nang biglang bumukas ang ilaw. Para itong lamp na nasa taas. Nakadim na ang buong kwarto. Nagulat ako. Bumaling ako sa isang veranda na kakabukas lang na parang ginamitan ng remote, sabay bumukas ang glass door kasabay ng isang kurtina. Hindi ko ito nakita kanina kasi madilim kaagad akong tumakbo papunta sa veranda para makahingi ng tulong. Nagulat ako ng isang napakahabang building ako. Tumangala at nasa pinakahuling floor pa ako. Napatingin ako sa paligid at wala akong panahon para mamangha sa mga bituin. Napatingin ako sa baba nang may bigla akong narinig na sasaktan. Sunod-sunod na sasakyan habang merong nakalagay sa yuluhang kotse na mga letter habang umiilaw lumipad ang kamay ko sa bibig ko nang mabasa ko ito. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Will you marry me again? Sunod-sunod umagos ang luha ko. Halos hindi ako makahinga nang makita ko ang sunod-sunod na sasakyan na nag-form ng line dun ko nabasa na umiilaw. Nag-uunahang umagos ang luha ko nang makita kong isang-isang lumabas doon ang lahat ng kakilala namin. Nakita ko pa ang anak kong kumakawe sa akin.
Nawala ang paningin ko sa kanila nang biglang bumukas ang pintuan. Kahit nanghihina ako ay tumakbo ako palabas ng veranda at lumapit sa pinto. Hindi nila alam kung gaano ako katikot na akala ko maranasan ko na naman ulit. So, sinampal ko kaagad ang sumalubong sa akin sa pinto ng nakamask. Pamilyar ang boses nito, ouch, nagdadrama ito habang nakahawak sa pisngi. Tinanggal niya ang mask niya, ganun din ang kasama nito at tumambad sa akin ang si Chiron na nakangiti habang si Dylan naman ay nakangiti. Mas lalo akong naluha, nanikip ang dibdib ko, hindi ko sila pinansin. Naiinis ako sa ginawa nila. Hindi ko gusto ang ginawa nila. Hindi nila alam kung gaano ako katikot. Pumasok kaagad ako sa elevator nang paulit-ulit pinindot ang ground floor. Mas lalo akong humagulgol. Umiyak ako sa loob ng elevator. Hindi nila alam kung gaano ako katikot. Hindi nila alam. Akala ko mauulit na naman. Akala ko mararanasan ko na naman. Pinipiga ang puso ko at halos hindi na ako makahinga dahil sa matinding pag-iyak. Tumunog ang elevator hudyat na nasa ground floor na ako. Bumukas ito at hindi ako nagdalawang isip na tumakbo. Tumambad kaagad sa akin ang mga empleyadong malaki ang ngiti sa akin. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Hindi ko sila pinansin at tumakbo palabas. Nasa loob pa ako nang natano ko si Kil na naka long sleeves and pants na may dalang bulaklak. Umiyak ako habang nakatingin dito at hindi ko napigil ang hindi takbuhin ang distansya namin. Sinalubong ako nito ng yakap pero ako sinampal ko ito at sinapak. Hindi ito nanlaban, hinayaan niya akong saktan ko siya. Nakakainis ang lalaking ta, bakit kailangan niya pa ng ganitong pakulo? Mas lalo akong humagulgol nang huminto ako sa pananakit sa kanya dahil sa pagod. Tumawa ito. Niyakap niya ako ng mahigpit, walang tigil ang pag-iyak ko. Hindi ko nagustuhan ang ginawala nila, nakakainis ka. Umiiyak kong sabi. Tumawa lamang ito na mas lalong ikinaiyak ko, I'm sorry, pakulo ito ni Chiron. Natatawa nitong sabi. Niyakap niya ulit ako ng mahigpit pero habang ako mas lalo akong naiyak. I'm sorry, pinunasan ni Kil ang luha kong patuloy sa pag-agos. Kahit anong punas niya sa luha ko ay umaagos peren. Kung noon nasisiyahan akong umiyak ka pero ngayon para akong pinapatay Sam, so please stop crying, bulong nito. Umiling ako at mas lalong naiyak. Nagbara ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Hinalikan ni Kil ang noo ko bago ito umatras ng 2 beses. Kumunot ang noo, hindi ko na kayang hindi ka makasama kaya ginawan ko na ng paraan. Nakangiting sabi nito bago dahan-dahan lumuhod. Mas lalo akong naluha, will you marry me again? Will you be my wife again? Yes or yes? Nakangiting tanong ni Kil habang nakalahad sa akin ang isang singsing na napakaganda, kumikinang ang diamond na nasa gitna. Mas lalo akong naiyak, napatingin ako sa paligid at napunta kaagad ang mata ko sa kaibigan kong si Bella na tumatango. Nagulat ako dahil nagkita ulit kami. Lahat sila napatingin sa amin at naghihintay ng sagot ko. Mga katulong, empleyado, andito lahat, yes. I will marry you again, Ezekiel Ryle Valerian. I said. Dahan-dahan bumukas ang malaking pintuan na nasa harap ko at mula dito kung saan ako nakatayo ay kitang-kita ko ang lalaking mahal ko habang naghihintay sa altar. He's wearing a tuxedo at nasa tape niya si Chiron na best man namin at katabi naman ito si Tito, my father-in-law. Humakbang ako ng isang beses at narinig ko kaagad ang isang pamilyar na kanta. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin sa lalaking mahal ko. Nagtama ang mata namin ni Kil, kahit na meron akong suit na belo ay hindi hadlang yun upang hindi ko makita ang emosyon sa mga mata nito. Kitang-kita ko sa mga mata ni Kil ang kasiyahan habang nakatingin sa akin. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Kitang-kita mo sa mga mata nito kung gaano siya kasaya. Kung gaano siya kasabik. Hindi niya matanggal ang paningin sa akin habang dahan-dahan akong naglalakad. Tumulo ang isang butil kong luha dahil sa sobrang saya. Napatingin sa mga taong nakatayo habang nakatingin sa akin na nakangiti habang lumuluha. Naninikip ang dibdib ko dahil sa saya. Pinipiga ang puso ko dahil sa saya. Binalik ko ang paningin kay Kil na hanggang ngayon nasa akin peren ang paningin na parang naiinip ito dahil ang tagal kong makalapit. Ngumiti ako kahit na lumuluha ako. Lahat ng taong importante sa akin ay nasa malaking simbahan na ito.
Nalaman ko na sa anak ko na kaya niya ako pinilit na bumalik dito dahil sa plano pala nilang mag-propose at may kasal kami dito sa Pilipinas para walang annulment na maganap. Mas lalo akong naluha pero pinunasan ko na lang ito gamit ang puti kong panyo. Unti-unti ko nang nakikita kung gaano kasaya si Kill habang palapit ako dito. Napangiti pa ako nang nilahad na niya ang kamay sa akin kahit na medyo palayo pa ako. Binilisan ko kaunti ang lakad ko bago ko inabot ang kamay nito. Nagkatingin kami. I love you, he mouthed, ngumiti ako at tumango bago niya ako ay nalalayan palapit sa pari. Hindi matanggal ang ngiti ko habang nagsisimula ang mass. Walang humpay ang tawanan sa loob ng simbahan hanggang sa humarap kami ni Kill sa isa't isa, and he held my hand. Lumapit sa akin si Kill. Dahan-dahan niyang inangat ang belo ng mukha ko. Pinunasan niya ang luha ko bago niya hinaplos ang pisngi ko bago niya ako hinalikan ng marahan at nag-iingat. You never loved someone, until you learn to forgive. Hanggat mahal mo ang isang tao ay may dahilan ka para magsakripisyo, mag-unawa at higit sa lahat magpatawad. If you love a person, learn to forgive kahit gaano pa kalaki ang kasalan na ito. I forgive them because I love them. I love you, wife, he whispered. I smiled, I love you more. Nakangiting sabi ko. Hindi laging libre ang second chance kaya kapag binigyan ka ulit umayos ka na. Mahirap ibalik ang tiwala, kaya't sana'y ingatan mo. Matuto kang magpahalaga, dahil hindi lahat nabibigyan ng second chance. Alam ko mali ako pero bigyan mo lang ako ng second chance, hindi ko nasasayangin yun ulit. Mahal talaga kita. Na-realize ko lahat nung huli na. It's never too late to start over again and to be happy. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa support at tiwala. Mag-iingat po kayong lahat palagi.